At yun na nga, bali nakalampas na tayo ng Davao City. So ito na yung boundary ng Davao City and Panabo City. So syempre bago pa tayo makapunta ng ating transaction sa may downtown area ng Panabo City, dadaan mo muna tayo ng coastal road ng Panabo City. So syempre dadaanan po natin yung Barangay Kaganguhan. So ang Barangay Kaganguhan is yan po yung coastal area ng Panabo City. So ito, this way tayo ha. Yan, papasok ka. Ito palang Barangay Kaganguhan is ano to no, bali maraming mga plantation dito, particular yung mga plastic factory, mga ganun, mga pagawaan ng mga plastic cellophanes. Tapos may mga housing dito, mayroong matatagpuan din dito yung mga parang relocation area. Tapos yun, ito yung daan na to, malawak, maganda na to ngayon, gawa nung asfaltado, simentado na siya nung araw kasi rough road lang to, no? Gawa lang to sa grava. Tapos yun, bali, dire-diretsuhin lang natin to. Maganda ang lugar. Yan, kita nyo naman yung papawid yung atmosphere talaga. Sobrang ganda ng ambience, nakaka-relax, ang maganda sa mata. Clean and green, syempre. Probinsya, no? So, city man siya, Panabo City, pero meron silang lugar na ganitong setup. Perfect talaga ang view. Marirelax ka, may enjoy mo yung travel adventure. So pupunta tayo sa Kaganguhan. Yung kanilang fish cages, marami, no? Makikita natin maya-mayang konti. Tapos yun, may mga floating cottages. Tapos mayroong mga seawalls. Ito na yung lugar sa Barangay Kaganguhan kung saan matatagpuan ang napakaraming mga lodging houses and mga KTV bars, mga cottages, gano'n, no? Like example, Papachi Lodge, di ba? Magandang ano yan, lodge slash parang KTV bar. Basta nagkakaraoke tayo dyan dati, no? So, pwede siyang pang honeymoon, lahat-lahat, no? Pwede nyo gawin dyan. Floating cottage siya, ibig sabihin nasa gitna po siya ng ibabaw po siya ng tubig. Tapos itong crossing area to, itong intersection yan, yung lilikuan ng prime mover na yan. So doon tayo dadaan kasi yan yung papuntang coastal road, at the same time seawall. Tapos yung kabila naman ay papuntang Panabo City downtown area. So dito sa seawall na to, marami tayong makikita syempre seawall siya, so dagat, no? May mga naliligo dyan. Tapos yung may mga mangroves, no? Tapos mga fish cages. Tara po natin mula rito. Dati, naalala ko dati, way back 2012. Tumatambay kami rito kapag kalinggo, walang trabaho. Ginagawa namin ay nanginginhas. Alam niyo yung salitang nginhas, yung nginhas yung parang kumukuha ka ng mga shells, mga shelled foods or mga seafoods, ganun. So dito kami tumatambay. Tapos paggabi maganda rin dito, may maraming mga pailaw. Kasi marami kang mapaglilibangan dito, maapaaraw man o gabi. Ganda ng kanang dagat. O yun, ang mga floating cottages.
pwede ka dito jogging every morning or afternoon. Ngayon dati wala pang ganyan 2012 plain seawall pa lang talaga siya, natatambayan, upo-upo. Ngayon meron na siya yung pwedeng magja-jogging, tatakbo-takbo siya, papapawis. Tapos yung may mga nakatulda, mga tinda-tindahan yan kapag kahapon hanggang gabi, para din sila nga Rojas Night Market ng Davao. Seawall version lang sila. So para sa akin, mas ano ko dito, mas prefer ko to rito, tambayan pag gabi. Mga barbecue stands, mga ganon. Tapos may mga alak pa dyan. So mas prefer ko to compare sa Rojas Night Market. Kaso nga lang ito dito ay malayo. Tapos yan, meron silang port dito. So itong lugar na to, hindi na to siya kaganguhan. Ito mismo rito. Ano na to, part na to ng Barangay San Pedro ng Panabo City. Kasi marami ng mga nakalagay ng mga container van. Ano yan, mga kargamento, yung mga ini-export ng mga saging galing sa Tadeco. San Pedro is yan yung barangay kung saan matatagpuan ang port ng Panabo City. Lahat ng mga produktong kalakal na ilalabas papuntang abroad ng Del Norte and de Oro. So dito yan sila lahat idadaan sa Gulpo ng Panabo. Itong lugar na to, marami din ditong mga isda, syempre fish cages nga to rito ng mga bangus, tsaka fish pond naman sa kabila. So pwede kayong manguha dito ng mga tilapia, bangus, mamimili na presko na mura pa, tsaka marami. Ito yung mga mangroves, white sand naman kung tawag nila dito, pero di ko alam kung bakit white sand, hindi naman siya white sand. In fact, mangrove lang talaga siya. Tapos sa ilalim nitong mangrove ay may mga cottages, mga lodging houses na pwedeng tambayan, karaoke, inuman. So sa safety naman dito, hindi ako sigurado sa safety, kasi wala pa naman ako naririnig na balita na may nangyayaring salvage, may nangyayaring patayan. Hindi ko alam. So wala akong narinig, ibig sabihin pa kasi dati nung pumupunta kami dito during night time, napaka-trip po ditong lugar. Wala pa tayong makikita parang mga neon light na nakatayo or naka-installed sa gilid ng kalsada. Check nga natin. Wala talaga, di ba? So yan yung mga cottages yan. Pinupuntahan to ng mga family gatherings, mga ganun. May mga karaoke, karaoke, inuman. Tapos sa mga mahilig naman na syempre yung entertainer, so meron din naman sa Pantalan dati. Kunyari kasi ng mga videoke bar, mga masasarap na pagkain, kasi yung mga mamahaling mga seafood. So doon tayo sa Pantalan, sa unahan nito. Tapos may mga babae din na nagsiserve ng mga alak. So babae, ibig sabihin mga entertainer po. Hindi po natin talaga mawawala sa industry yan. Isa yan sa mga dinadayo natin. Ganong bagay for entertainment. Siyempre galing ka sa trabaho, pagod, binata, long distance relationship, kakagaling lang sa breakup, broken hearted, so yan ang mga hinahanap, mga bahay aliwan, inuman. Tapos syempre may mag-i-entertain ng mga babae din, so parang nakakatuwa, nakakatanggal kahit paano ng sakit ng puso at bigat ng hinanakit nabigay ng mundo, sama mo at saka inis. Yan ang SeaWorld.
So ito na yung Barangay San Pedro Port or Port of Panabo City, Barangay San Pedro located. So yan mga container vans, no. So lahat ng mga saging, kargamento, lahat ng mga produktong nanggagaling sa Davao de Oro and Davao del Norte, dito yan lahat idadaan. Dito yan lahat sila kukunin ng mga barkong international cargos. Dito mo makikita minsan na natambak yung napakadaming mga saging, mga Cavendish Stanfield Barangay San Pedro. Tapos na tayong dumaan sa kanilang seawall area. So Barangay San Pedro. So ito na yung highway, national highway ng Panabo City, crossing San Pedro. Dahil ang punta natin ngayon ay Panabo City Terminal. Doon natin tatagpuin ang ating construction. So siyempre dadaanan natin yung kanilang highway. Dito pagkabalik ko mula Maynila, napadaan ako sa lugar na to, pumunta ng Tagum. So napaisip ako bakit sila may tulay na ganito, na parang misto lang, temporary lang siya. So yun, naisip ko ngayon na mahalaga pala siya kasi yung dinaanan natin sa Barangay San Pedro Crossing, doon nanggagaling yung mga malalaking sasakyan, mga tin-wheelers, mga prime movers, mga container vans na may dalang mga saging, no, na pang-export. So ibig sabihin yung lugar doon ay napaka-traffic na area sa Panabo City National Highway. So yun, ngayon naiintindihan ko na pa bakit pala may ganun. So maraming salamat sa panonood ng video natin na to. So sana na-enjoy nyo ang pasilip ko sa inyo na coastal road and seawall ng Panabo City. Maraming salamat and syempre ingat. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe na rin. Bye bye.